Son of God and living Word, Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace, Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful
Aking pagmasdan, lupa't kalangitan, nalilikha mong taglay ang iyong kapangyarihan. Lubos kang dakila at kamangha-mangha, lahat ng iyong nilikhay sa'yo lang sasamba. Purihin ka ng buong puso't kaluluwa, pagkat wala namang ibang Diyos. Tanging sa'yo ang aking pagsamba. Tanging sa'yo ang aking pagsamba. Ang aking pagmasdan, lupa't kalangitan, nanilikha mong taglay ang iyong kapangyarihan. Lubos kang dakila at kamangha-mangha, lahat ng iyong nilikhay sa'yo lang sasamba. Purihin ka ng buong puso't kaluluwa, pagkat wala namang ibang Diyos. Tanging sa'yo ang aking pagsamba. Tanging sa'yo ang aking pagsamba. Sabi ni Haring David sa Psalms 103 na sabi niya na, "Oh, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." Huwag mong kalimutan ang lahat ng kanyang kahangahangang mga gawa. O purihin mo, o aking kaluluwa, ang iyong malilikha. O nga naman, kung tingnan natin at pagmasdan natin kung gaano siya kabuti sa atin, biro mo, hindi niya pinili ang buwan, no, ang bituin, hindi niya pinili ang bagay, pinili niya ang ating buhay na doon siya manahan. Kaya nung nagawa kong awit na yan, naisip ko, Lord, kung tumitingala ako sa langit, naisip ko kung kaano ang iyong kabutihan. Walang katulad, wala kang kapantay. Di ko lubos na maisip kung paano mo akong pinulot mula sa wala, dinampot mula sa wala, hanggang isang araw ay pahalagahan mo ng ganito upang purihin ang pangalan mo. Dinampot mo ako mula sa kahirapan na isang araw naging pagpapalak sa maraming buhay. Walang kwenta dati, ngunit ngayon binigyan mo ng kwento upang maparangalan ka, mapurihan ka, madakila ka. At ngayon, kasama ko ng umaawit ang bunso kong anak.
Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Dakilain siya sa kanyang dakilang pangalan. Purihin ka ng buong puso't kaluluwa, pagkat wala nang ang iba, O Diyos, tanging sa'yo ang aking pagsamba. Tanging sa'yo ang aking pagsamba. Amen. Oh, hallelujah. Now, mga kapatid, aking patuloy na ibigay sa inyo ang mensahe nito nung nakaraan kasi kung mapapansin nyo, ituloy-tuloy natin ito kasi ang buhay po ay hindi laro. Ang buhay ay seryoso. Ang buhay po ay talagang hindi pwedeng pigilin ng anumang sitwasyon pag nanalig tayo sa Kristong nabuhay na mag-uli. Kaya nga walang makakapigil sa atin sa pagmamahal ni Kristo Jesus. Kasi binanggit niya yan sa Bible. Kung mapapansin niyo po doon sa Romans chapter 8 verse 34 to 39, ang binanggit doon ay sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Di ba? Sabi niya sa verse 35, sino ang makapaghihiwalay sa atin, no? Sa pag-ibig ng Diyos, sa pag-ibig ni Kristo, ang kapigatian, ang kahapisan, ang pag-uusig, ang kagutuman, ang kahubaran, ang panganib, o ang tabak, may makapaghiwalay ba sa atin sa pag-ibig niya? At kaya sabi sa verse 36, gaya ng nasusulat, dahil sa iyo, kami ay talagang laging nabibingit sa kamatayan buong araw. Sabi ni Apostol Pablo, kami ay nabilang na parang mga tupa na dinadala doon sa katayan, sa slaughter area. Verse 37, walang makapaghihiwalay sa atin. Hindi mapaghihiwalay ng ganitong mga pangyayari ng pandemic na ito, ng mga problemang ito, sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kundi sabi niya, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, sabi ni Apostol Pablo, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay o mananagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umiibig. No? Higit tayong mananagumpay sa mga umiibig sa Kanya. So, lagi pong magkadikit po yan. We are more than conquerors sa mga nagmamahal sa Diyos. To those who love God, we are more than conquerors because His love cannot separate us. Ang atin ding love should not separate God. Yung pag-ibig talaga natin ang siyang bibit-bit sa atin upang tayo ay di rin mapaghiwalay sa Kanya. Kung si Kristo walang makapaghihiwalay sa pag-ibig niya sa atin, pakinggan niyo po ito. Kung ang pag-ibig niya ay nasa atin, kung si Kristo'y nananahan sa atin, ang pag-ibig din na yan ay walang makapaghihiwalay sa bawat isa sa atin. Kasi Christ in us, the hope of glory. So that love, sabi ng Ephesians, sabi ng 1 John chapter 4, verse 11 to 12, walang nakakita sa Diyos kahit kailan. Pero kung nagmamahalan tayo, ang Diyos ay mananahan sa atin. Ang Diyos ay makakasama natin. At sa pamamagitan niyan, ang pag-ibig niya ay nagiging ganap. That love perfected in us. At sabi ng verse 18, that love cast out fear. Ang pag-ibig na yan ay nagka-cast out o nagpapalayas ng takot.
Kaya sa pandemic na ito, ang gusto kong itanong ulit kasi ang title natin ay pagkiling ng puso at pagpihit ng isip sa Diyos. Pagkiling sa Diyos, sa pagkiling ng puso sa Diyos at pagpihit ng isip sa Diyos. Ito yung pangalawa nating series ngayon. At manalangin tayo. Amang banal na nasa langit, kami po ay lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba na walang magagawa kung wala ka. At nananalig kami sa pag-ibig mo may buhay. Sa pag-ibig mo ay may kalakasan. Sa pag-ibig mo ay nag-aalis ito ng takot at pangamba. Sapagkat ang pag-ibig mo ay sapat-sapat. Sapagkat wika mo sa verse 34, sino ang hahatol? Walang makahatol sa amin kasi ikaw pa nga, Panginoon, ang namatay. Kaya dahil sa kamatayan mo, hinatulan mo ang lahat ng panganib na nakaabang sa amin. Lahat ng panganib ay ikaw ang humatol na wala itong puwang sa aming mga buhay. Ikaw ang naghatol nito, Lord. Binigyan mo ito ng kahatulan, tinapos mo ito sa krus sa Kalbaryo. Kaya, O Lord, sa piling mo meron kaming buhay. Sa piling mo meron kaming katiyakan. Sa piling mo ay meron kaming kasaganaan. Sa piling mo ay meron kaming hininga. Sa piling mo ay meron kaming lakas. Kaya Lord, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming buong buhay. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming buhay, pagkilos at pagkatao. Yamang ikaw ang lahat-lahat ang may pinanggagalingan nito. Kaya Lord, salamat. Salamat, O God, Holy Spirit. Alam namin, ikaw ay kikilos at walang hanggang kikilos sa buhay namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So, kahapon, napag-usapan natin mga kapatid, mga kaabangers, mga nagsusubaybay ng daily life sharing araw-araw, mga talagang faithful na naghihintay na marinig ang mga message na ito. Nais ko pong malaman niyo na ang salita ng Diyos ay talaga pong buhay yan. Ang salita ng Diyos ay supreme yan. Kaya sinasabi ng Genesis 1:1, in the beginning God. At John chapter 1 verse 1, and in the beginning was the Word. And the Word become flesh. At ang salita ay nagkatawang tao, full of glory, full of life, and full of truth. Sabi ng John 1:14. At nagkatawang tao ang salita. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 3 verse 2 to 3 na ang sabi doon na tayo ang maliwanag na titik na nakasulat sa puso ang mga salita niya at nababasa ng lahat at nakikita ng lahat. So ibig sabihin yung salita na ito na nagkatawang tao ay salita ito na tayo ang manifestation. Tayo ang tinatawag na expression na ang Diyos ay atin pong maipresenta dito sa lupa at ang kanyang kaharian ay ating maitayo dito sa lupa kagaya ng sa langit. Kaya sinasabi ng Panginoon, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. On earth as it is in heaven. Sino po ang recipient niyan? Ikaw at ako. This is the reason why faith was given. The reason why faith was given is to conquer kingdoms. Is to build God's kingdom where? Here on earth. No? Here on earth through us, because God will not do something without us. Kasi God gave the full authority. Sabi ng Psalms 115 verse 16 to 17 na ang earth belongs to man, but heaven and the highest heaven belongs to God.
This is the reason why we need to pray. This is the reason why we need to approach God. This is the reason why we need to come to God. Why we need to come to the Lord. Because that faith, the gift of faith was given not to get things. Not to get things. Nothing to have things on earth. Wala pong problema. Di po masama yan. Pero lagi tayong nawawala sa Panginoon dahil ang attachment natin ay napunta sa bagay, ang ating puso ay naikiling sa bagay, ang ating puso ay naikiling at naipihit sa bagay, kaysa mapihit ang puso at isip sa Diyos na buhay. Ito ang naging problema ng tao. Kaya dahil diyan, ang tao, ang Diyos po talaga, ay talagang kailangan niya na magpakilala sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sinasabi nga, wala po talagang nangyayari sa buhay natin, act of the human will, sabi ng 2 Peter chapter 1:21. Kundi lahat ng ating ginagawa is according to the act of the Holy Spirit. Kaya makikita nyo po, talagang napakahalaga na maintindihan natin kung saan ba nakakiling ang ating puso. Saan ba nakapihit ang ating isip? Ito ba'y nakapihit sa salita ng Diyos as your final say? As your final and highest authority? Kaya no wonder mga kapatid, marami tayong bagay, marami tayong pera, pero napansin mo ba na kahit ang daming bagay na yan ay hindi natapalan yung ating mga totoong pangangailangan? Kasi kung bagay ang kasapatan, bakit maraming mayayaman dyan di makatulog? Kung ang bagay ang kasapatan, kung ang bagay ang kalahat-lahat, bakit may mga maraming pera dyan ay talagang ang buhay ay hindi ganap? Kasi mga kapatid, ang bagay na meron tayo has nothing to do with your spirit. Kasi we are composed of spirit, soul, and body. Ang bagay is just to meet our need physically. Ang bagay is just to meet our need physically. Pero ang bagay ay hindi po yan makapagpupuno kung paano ka nangangailangan spiritually. Kasi yes, we are embodied being. Yet we are spirit being. And yes, we are spirit being. Yet we are also embodied being. Kaya makita natin yung holistic, ang buong katauhan natin, makita natin yan. Kasi kailangan mapihit yan bago natin makita. Mapihit mo na ang ating puso sa Panginoong Hesus. Mapihit mo na ang ating puso, makiling ang ating puso sa salita ng Diyos. Mapihit sa buhay na Kristong na buhay na bumangon mula sa mga patay. Kaya sinasabi ng salita ng Diyos, ano ba ang makapaghihiwalay sa atin? Ha? Kagahapon na pag-usapan natin yung isipang biktima from victim to victor. Yun ang ating pinag-uusapan. Kaya mga kapatid, ang taong di nakakiling sa Panginoon, ang spirit na di nakakiling sa Panginoon, ang akala natin, ang ating victory ay ang marami tayong bagay at milyon na nasa bangko, napakagandang bahay. Di po yan. Kasi anong sabi ng Matthew 16? Anong mapapala ng isang tao kung mapasakan niya ang buong titulo ng buong Pilipinas, kung ang katumbas naman ay kapahamakan ng kanyang kaluluwa? Kung ang kanyang kaluluwa ay mapurfit, kanyang kaluluwa ay mapurfited. Mga kapatid, soul can be forfeited. I want you to know that soul can be forfeited. Without God, soul can be forfeited. That is why all these things that we have, we cannot be satisfied.
Kasi the true satisfaction is God. Ang totoong kasapatan ay Diyos. Ang totoong kasapatan ay ang Espiritu ng Diyos. Kasi ang Espiritu ng Diyos endure all things. The Spirit of God, the Spirit of man endures sickness. Sabi ng Proverbs 18. Kaya nga sabi ng Proverbs 17:22, a merry heart does a good medicine. A merry heart. Ang puso kasi natin, ang meaning sa Bible ng salitang spirit ay puso. Kaya wala pong kinalaman ano yung bagay na nakapaligid sa iyo. Oo, mga importante yan. Oo, pero malaman mo dapat na may mas importante. May mas mahalaga. Kaya faith was not given to get things, but faith was given to conquer kingdoms, sabi ng Hebrew 11:33. To build God's kingdom. All these things that we have are only just as side benefits. Kaya nga sinasabi ng Proverbs 23, verse 7, that as a man think, so is he. Kung ano ang laman ng isip, yung ka maging. Imagine kung puro materialism ang laman ng isip mo, magnanakaw ka talaga kung makuha mo lang ang bagay. Kaya doon nagsisimula ang corruption. Kasi pag hindi mapasa iyo yon, ay talagang hahanap ka ng paraan kasi bakit? Alipin ka ng bagay. Yan ang nangyayari sa mga Israelita. Yan ang ating pinag-usapan noon, di ba? Kagahapon, pinag-usapan natin yan kung paano talaga ang mga ito ay mayroong talagang isipang biktima. Di nila alam na may victory naghihintay sa kanila. Di nila alam na they are victor than victim. Kasi we are more than conqueror. At ang word na conqueror, mga kapatid, pag sinabing conqueror, ikaw ay nakapagpasya na. Ikaw ay nakapagpasya na form yung nature sa buhay mo for you to turn around, to turn what is ahead of you, to turn what is ahead, the crisis. No, yung crisis kaya mong ipihit to victory. You can gain a surpassing victory. Sa bawat sitwasyon, kaya mong ipihit ang sitwasyon. That is the meaning of more than conqueror. Yan ang meaning yan. Kaya hindi na tayo dapat mag-isip pa na tayo ay isipang biktima. Kaya nga dahil kay Kristo Jesus, dahil nananahan sa atin ang kanyang Espiritu. Ang Espiritu din na yan ang nagbibigay lakas sa atin upang mananagumpay tayo anuman ang ating sirkumstansya o pandemic na kinakaharap. Kaya sinasabi niyang through Him, kasama tayo, kaisa tayo, kung paano siyang bumangon, ikasama din tayong kanyang binangon. Sabi ng Ephesians 2, kung paano siya nabuhay na mag-uli, tayo rin ay binuhay kasama niya at pinaupong kasama niya. Tayo ay co-heir of Jesus Christ. Tayo ay kasamang tagapagmana niya. Kaya mga kapatid, yung tinatawag na the Spirit of Jesus, ang Spirito na yan ay nananahan sa iyo. Kaya makatatawag tayo ng Ama, Ama ko. Meron tayong faithful na Ama na nasa langit dahil kay Kristo Jesus na dating nasa malayo tayo. Ngayon dahil kay Kristo Jesus na nagtagumpay na hinatulan ang lahat ng mga kahatulan na yan, yung kahirapan na yan, na ating sinong makapaghihiwalay sa atin sa mga kahirapan na yan. Pandemic na yan.
Meron tayong Kristo na mapanaligan. Kaya dahil dyan, mga kapatid, ang Diyos ay tapat sa iyo. Kaya inalis sa atin ang espiritu, ang mentality, yung kaisipan na tayo ay laging biktima. No. Tapos na sa atin ang pagiging biktima pagkat nagtagumpay na si Kristo para sa iyo. Oh, glory to Jesus. Thank you, Lord Jesus. Now, paano ba natin? Kahapon, pinag-usapan natin yan. Balikan mo na kahapon yung mensahe kagahapon. Ngayon, gusto kong makita mo dahil we are more than conqueror. Dahil tayo ay mananagumpay na nasa atin ang isang kalikasan o nature. Nature, we are partakers of that divine nature of the Lord Jesus Christ to escape from that corruption. Na tayo makakapihit ng sitwasyon ahead, makakapihit ng sitwasyon from crisis, no, mga kapatid, to Christ talaga, kasi to Christ victory. Kasi nagkaroon tayo ng pangitain, na ang pangitain na yan ay nagsasabi na ang pandemic na yan is powerless, na ang mga kahirapan na yan is powerless. Ang mga kahirapan, kawalan is powerless. At the Bible, above all, we are more than conquerors. At dahil may nature tayo na makatatayo niyan, laban, kasi yan ang meaning ng more than conqueror. Kaya sinabi niya, yet in all these things, sa lahat ng bagay na yan, above all these things, sa gitna ng lahat ng yan, we are more than conquerors. Kaya yung nature na yan, pangalawa, mga kapatid, yung una natin kahapon is from victim to victor. Yung ating kalagayan, tayo ay dati na wala sa Diyos, biktima tayo. At ngayon, nang dumating si Kristo Jesus sa buhay natin, tayo ay naging victorious. Ngayon, dahil may nature ni Christ na sa atin, naging divine partaker tayo. Now look, yan ang sinasabi ng 2 Peter chapter 1:5. Na meron tayong tinatawag na 2 Peter chapter 1 verse 4 to 5. Na meron tayo with all blessings, spiritual, lahat. At nakabilang tayo, naging partaker tayo ng kanyang divine nature. At that divine nature is the ability of God for us to escape from corruption. So, ibig sabihin, from mess, number 2, from mess to message. From mess, miserable life. From miserable life, God brought us to a life with a message. Ang buhay mo ngayon ay naging buhay ng mensahe ng iba. Naging buhay na patotoo ka. Naging life sharer ka. Naging ang buhay mo, yan ang number 2. Naging buhay mo ay maging life sharer ka. Isang araw, mga kapatid, ikaw ay naging more than conqueror at dala-dala mo ang mga tao, binibit-bit mo ang mga tao balik sa kanyang kaharian. Kaya from mess to message, from mess to a message, mga kapatid, nawala na ang blaming spirit mo sapagkat napaka-evident sa iyo. Napaka-evident sa iyo na ikaw nga ay lingkod ng Diyos at ang bit-bit mo ay mensahe ng langit na nagbubuo ng wasak na buhay. Oh, hallelujah. Kaya nga, from mess to a message. From mess to a message. Kaya dapat una, letter A, kailangan mapansin mo, makita mo ang pattern ng iyong isipan. Kung paano kang mag-uugali, paano kang gagalaw in a manner worthy of the Lord. Anong pag-uugali mo? Kaya kailangan pong ma-change yan.
Sabi ng Hebrew chapter 3 verse 19, ang sabi doon, Hebrew chapter 3 verse 19, ang sabi doon mga kapatid, so we see that we were not able to enter because of unbelief. Bakit ganon? Kasi ito yung dahilan kung bakit di makakilos ang Diyos. Di tayo makaka-overcome sa mess na yan. Di tayo makaka-overcome sa kalat na buhay na yan. Bakit? Ano dahilan? Why? Because of unbelief. Because of unbelief. Kaya nawala po ang ating dapat maapakan na mensahe sa buhay sapagkat because of unbelief, kailangan makita natin kung kailangan maranasan natin yan, gusto natin maranasan ang pagnanasa ng Diyos na nasa sa iyo, kailangan po talaga bumalik tayo na makipagkasundo sa Panginoon. Bumalik tayo makipagkasundo. At sa papanong paraan, Acts 17 verse 30 to 31, ang Diyos ay mahabang panahon na tayo po ay pinabayaan sa ating kagustuhan. Mahabang panahon na tayo nagtimpi siya sa atin at ngayon kanyang sinasabi sa atin na magsisi kayo at talikdan ninyo ang inyong mga dating mga gawi. Kailangan mapansin natin ang change na yan. Bumalik tayo sa change na yan. Umabot tayo sa change na yan para yung kalat na buhay ay maging mensahe ng panahon. Yung kalat ng buhay, from mess to a message. From mess to a message. Makita mo yung kalat. Pag sinabing mess means kalat. Nagkakalat na buhay. Mapalitan ng buhay na may patutuo. Na sinasabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 2 to 3 na ang buhay natin, ang salita niya ay nakatitik sa puso natin na nakikita at nababasa ng lahat. Kailangan makita natin yung pattern na yan. Anong behavior meron tayo? Makita talaga ang ugaling langit na kaakit-akit na kaisa ni Kristo. Hindi to paramihan ng pera. Di ibig sabihin, hindi ko kailangan ng pera mga kapatid. Hindi yan ang ibig ko sabihin. Ang ibig kong sabihin, huwag tayong mawala, ma-divert dahil sa bagay lang na yan. Kahit anong paraan gagawin natin, kahit sa maling paraan magkaroon lang tayo. No! Hindi tayo nakapihit sa bagay. Nakapihit ang ating puso at isip sa buhay na Kristo. Kasi siya ang buhay. Wow, hallelujah. Kailangan mapansin mo ang pattern ng iyong thinking. Anong klaseng thinking meron ka? Anong klaseng behavior meron ka? Anong ugaling behavior meron ka? Mga kapatid, mababago yan pag nagsisi tayo. Walang ibang tanging paraan na mabago ang ating ugali. Di natin kayang magbago mag-isa. Magpakabait ka. Ang dami nang gumawa niyan tuwing January 1. Dami nang nangako, magbabago na talaga ako. Segundo lang, nagmumura na naman. Segundo lang. Sinungaling na naman. Segundo lang. Tingnan nyo. Ilang beses ka nang nangako, magbabago ka. Saka na ako lalapit sa Diyos pag mabait na ako. Ay lalong walang babait. Kasi ang kabaitan, noon pa meron ka na yan. Kaya ang nangyayari sa iyo, mabait na masama. Mabait na sinungaling. Babalik ka lang, recognize that pattern. Thinking mo lang, yung thinking mo na yan, pansinin mo kung anong klase. Hanggang kailan ka nalukuhin mo ang iyong sarili? Niloloko mo lang sarili mo eh. Paano mo niloloko sarili? Sarili mo pala niloloko na kaya ko to. Kaya ko to. Pagkatapos nakayanan mo ba? Hindi. Ganun pa rin. Kasi hindi mo talaga kaya. Aminin mo hindi mo kaya kung wala ang Kristong nabuhay na mag-uli. Kasi ang divine nature na yan, isang klase ng nature
na inilalagay ng Diyos sa buhay natin, na kung tatanggapin mo siya, na kung mananalig ka sa Kanya, at sa pamamagitan lang ng pagsisisi, ang tanging paraan na makapag-uumpisa ang Diyos sa buhay mo. Kasi ang pagsisisi may tinatawag na true repentance and false repentance. Ang false repentance, yun yung remorse. Yan yung anguish. Na lungkot lang, na antig lang, na bagabag lang, pero di naman nagbago ng isip. Ganun pa rin naman. Yan ang false repentance. Ang true repentance ay is a change of mind. 180 degrees, and you walk away from that wickedness, and you walk away from what? From your usual na ginagawa. Pansinin mo yung pattern na yan na meron ka. At talagang nangangailangan from mess to message. Paano maging mensahe ng panahon ang buhay mo? Hindi lang puro salita, kundi ang iyong mga gawa ay mensahe na sa iyong kapitbahay. Let your new life show it. Oh, hallelujah! Maging buhay kang patotoo, kapatid. Buhay na patotoo. Letter B, from mess to a message. Letter B, yakapin mo at paniwalaan mo ang salita ng katotohanan. Yakapin mo at paniwalaan mo ang salita ng katotohanan. Kasi kapag alam mo po, nasa salita ng Diyos nakabase lahat yan. Ang salita ng Diyos ay binabackupan niya ng powerful living ng isang taong nabuhay na mag-uli at nilakaran niyan dito sa lupa. Hanggang sa krus sa Kalbaryo. Binigay niya ang kanyang buhay upang yung salita ay nilang pawang salita, kundi magkaroon ng kapangyarihan ang salita. At ang mga salita na yan ay binabackupan ng buhay ng isang tao, kaya buhay na buhay ang salita sa isang taong nananalig sa kanya. Alam mo, ang pagyakap sa Diyos, hindi pa pwedeng magsabing niyakap mo ang Diyos na hindi mo niyayakap ang mga salita niya. Sabi ng John 15 yan. Kung nanatili sa inyo ang nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang mga salita ko, hingin nyo na ang inyong maibigan. Ang pagyakap sa Diyos ay pagyakap ng mga salita niya. Hindi pwedeng maghiwalay ang Diyos at ang mga salita niya. Gusto mong mabago yung kalat na buhay patungo sa isang buhay na puno ng mensahe? Pansinin mo ang iyong pamamaraan sa buhay. Kung nakabase ba yan sa pamamaraan ng Diyos? Pangalawa, pansinin mo kung paano mong niyakap at pinaniniwalaan ang katotohanan ng buhay ng mga salita. Kasi ang pagyakap sa Diyos ay pagyakap sa mga salita niya. Oh, hindi totoo yung sasabihin mo, yakap ko naman ng Diyos, mahal ko niya. Ano niyakap mo? Bato na ginawa ng kamay ng tao. Kaya may mata, di nakakakita. May ilong, di nakakahinga. Ba't ka dyan lumalapit? Sinasabi mo na ngayon, ama namin, sumasadingding ka. No, ang ama mo nasa langit. Bakit binigyan mo ng mataas na pansin ang gawa ng kamay ng tao? Hindi ka nilalang. Na bunga ng imahinasyon ng tao, ikaw ay bunga ng imahinasyon ng Diyos. At kung ano ang nasa salita niya, yan ang iyong basihan. Yan ang iyong paniwalaan. Kasi ang Diyos ay Espiritu. Oh, mga kapatid, kung niyayakap mo ang Diyos, niyayakap mo ang mga salita niya. Iyan ang totoong pagyakap. Gusto mo ang buhay mo ay maging mensahe ng panahon? Gusto mo ang buhay mo ay puno ng mensahe ng panahon? Yan ang salita ng Diyos. Makikita mo talaga ang salita ng Diyos.
Kaya kung gusto mo na ang salita ng Diyos, nandoon talaga ang tinatawag na 180 degrees turn around. 180 degrees ang pagtalikod at 180 degrees pagtalikod and then walk away from. Lalayo ka sa iyong mga dating gawi. Lalayo ka sa dati mong ginagawa. Yung dating galit na galit ka, papalitan mo ng grabing kahabagan. Dadaigin mo ng masama ng mabuti, ang masama ng mabuti, sabi ng Romans chapter 12 verse 21. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Oh, hallelujah. Gusto mo ng mess to a message, from mess to a message? Mga kapatid, look at the pattern. Tingnan mo, ano ang iyong sinutwasyon? Ano ang iyong ginagawa? Paulit-ulit. Tingnan mo yung problema mo 10 years ago, siya pa rin problema mo hanggang ngayon. Alam mo kung bakit? Kasi, di mo na-obserbara na kailangan mo ang divine nature ni Christ. At ang divine nature ni Christ, ay ang purpose niyan ay para makaiwas ka sa korupsyon, para makaiwas ka sa kalikuan, makaiwas ka sa wickedness. Ano ang wickedness? Ang wickedness galing from weakness na paulit-ulit, magsisi, paulit-ulit, pagkatapos uulitin ulit. Hanggang maging wickedness, hanggang maging lawless, hanggang maging matigas na ang isip mo, hanggang maging baliktad na ang isip mo, hanggang magiging evil conscience ang meron ka pag di mo yan itinakwil. Ano ang evil conscience? Yung maputi, ginagawa mong maitim, binabaliktad mo, Isaiah 5:20, baliktad ang isip, binabaliktad mo, yung mabuti, ginagawa mong masama, at ang masama, mabuti. Ang mapait, sasabihin mong matamis, at ang matamis, mapait. Kundi ba naman baliktad ang isip? Tapos ngayon, gusto mo na ang buhay mo maging from mess to message, from mess to a message. Gusto mo maging more than conqueror. Mga kapatid, may partisipasyon ka. Believe me, ikaw nakikinig ngayon, hindi kita pinariringgan. Kailangan mo itong marinig. At intentionally, ay kailangan mong desisyonan. Gusto mong mabago ang takbo ng buhay mo? Gusto mong maayos ang takbo ng buhay mo? Embrace the Word of God. Believe the Word of God. Because embracing God is to embrace His Word. Hindi ka pwedeng magsabing mahal mo ang Diyos na hindi mo mahal ang salita niya. Kasinungalingan yon, sinasabi mong mahal mo ang Diyos. Ilang pangako sa Bible, ang dami. Kaya minsan talaga pag may nababalitaan kang ganyan, ay talagang sira na ang mundo mo. Tingin mo ang mundo mo wala ng pag-asa. Di totoo yun. Habang may Diyos na buhay, may pag-asa. Habang si Kristo nakaupo sa kanan ng Ama, di ka pagkukulangin ng Diyos. Habang nananalig ka, habang nananampalataya ka, habang nakikipag-isa ka sa Kristong buhay, mga kapatid, talagang bubuhayin ka niya. Oh, what a mighty God! Hallelujah! Siya ang Diyos ng himala. Huwag ka lang manghinala. Huwag ka lang maghinala. Ay talaga grabe. Matindi to. Kaya makikita mo mga kapatid, ganito, dapat ka decisive ka. Kaya yung sinasabing more than conqueror means you are decisive. Nagpapasya ka na, talagang gitang pinasya mo na. Na walang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos. Sino ang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos? Wow, hallelujah. Kaya letter C, exercise mo ang iyong pananampalataya to manifest
Exercise mo ang iyong pananampalataya nang sa gayon makita ang totoong tagumpay na napagtagumpayan ni Kristo sa buhay mo. Makita ang tagumpay na pinagtagumpayan ni Kristo sa buhay mo. Kaya nga, kitang-kita yan, mga kapatid. Mapapansin mo yan. Halimbawa na lang, kung mapapansin mo, meron niyang mga halimbawa sa Bible. Alam niyo po, di ba, nung ang time na ang mga Israelita, ang isip nila para silang tipaklong, kasi kitang-kita nila ang inheritance nila. Kitang-kita nila ang lupang pangako. Pero nung makita nila ang mga giant doon na nakatira sa lupang pangako na yon, ang tingin agad nila, ay, atras na tayo. Ay, wala tayong kaya dyan. Ay, tayo ay mga tipaklong lang. Isip nila, mga tipaklong agad sila. At nag-isip-isip agad sila sa Numbers chapter 14. Nag-isip-isip agad sila, nag-ipon-ipon sila. Ay, talaga palitan na natin si Moses. Palitan na natin yung mga tao na mayroon talagang pangitain para sa kanila na madala sila sa tamang lugar, madala sila sa tamang tao, madala sila sa tamang pagpapala. Yun pa ang minamali nila. Ay, grabe, no? Grabing baliktad ang isip. Ang wickedness, mga kapatid, yan ay galing sa weakness, paulit-ulit, magsisi, balik na naman. Magsisi, balik na naman. Hanggang sa magiging ugali na nila, hanggang sa magiging evil ang conscience, at ang evil ng conscience, alam nilang kanilang ginawa na mali at masaya pa silang ginagawa ang mali. Yan ang evil conscience. Oh, paano makaiwas ka dyan from mess to a message? Tingnan mo ang pattern mo. No? Tingnan mo ang iyong pamamaraan. Letter B, embrace the truth. Embrace the word of God. Embrace God through His word. Wow. And letter C, exercise. Yung pananampalataya mo, lakaran mo yan. Exercise. Sabi ng Philippians 4:9, what you see, what you learn, what you heard, what you have seen in me, practice these things, and the God of peace will be with you. Oh, what you learn, what you heard, what you receive, and what you see, practice these things, and the God of peace will be with you. Hallelujah. Practice, exercise that faith. Hallelujah. Exercise that faith. Saan ba talaga nakakiling ang puso mo? Practicein mo yan. Saan ba talaga nakapihit ang isip mo? Practicein mo yan. Exercise that. Kahit mahirap sa una, di bali na lang, may aanihin ka naman bukas. Sa una lang naman po yan mahirap eh. Pero pag nakalampas ka niyan, di baling tiis ngayon, enjoy naman forever. Kaysa enjoy ngayon, tiis naman forever. Saan ka sa dalawa? Oo, enjoy now, pay later naman. Kaya kailangan mong maunawaan to. Tumayo ka. I-exercise mo yan. Tumayo ka mula sa pagkahiga mo na yan. I-action mo yan. I-exercise mo yan. Take full responsibility. Tayuan mo yan. Kaya si Caleb po, mga kapatid, talagang yung isip ng mga Israelita noon ay talagang nag-isip sila, mga tipaklong tayo. Wala tayong kalaban-laban sa mga yan. Wala tayo. Talagang gusto na, to the point, gusto nilang palitan si Aaron at si Moses. Kaya sinabi ng Diyos, oo, nakatikim kayo ng aking himala. Nakatikim kayo ng aking pagpapala. Nakatikim kayo ng mga himala at signs and wonders. Nasaksiyan nyo at nakita nyo ang aking kaluwalhatian.
Pero dahil sa lagi nyo na lang akong hinahamon, lagi nyo na lang akong hinahamon, kahit nakatikim kayo ng himala ko, hindi kayo makakatikim at makakarating sa lugar na gusto kong makita nyo. Masakit yun, ha? Pwede ka palang gumaling. Pero pag nagpatuloy ka sa kalikuan ng isip, kabaliktaran ng isip, kahit magaling ka ngayon, hindi garantiya na makakarating ka sa dapat mong kaparoonan. Kaya ang garantiya, mga kapatid, exercise. Ang guarantee ay exercise, manifest that faith. Exercise, at talagang practice that faith. Para ma-manifest mo ang victory mo kasama ni Kristo sa pamamagitan sa harapan nila, makikita ng lahat na kaisa mo ang Panginoong Hesus. Kaya kaabangers, nang nakita ito ni Caleb sa Numbers chapter 14 verse 24, sabi niya, my servant Caleb, ang Diyos nagsabi nito, my servant Caleb, because he has a different spirit in him and has followed me fully, I will bring him into the land where he went. Dadaling ko siya sa lugar na kung saan ito ang mamamana niya. Pag sinabing Caleb, siya ay malakas. Ang ibig sabihin ng Caleb, makapangyarihan. Ang ibig sabihin ng Caleb, forced to action through a moral pressure. Talaga, mga kapatid, meron tinatawag na forced to action na marangal. Hindi po, alam mo, meron din sinasabi tayong yung moral, a war for a matter of moral. A war for a matter of moral. Sabi ni General Galvez. A war for a matter of moral. Sabi ng ating Chief of Staff. Kaya makikita nyo po, by physical, alam mo, sa physical talaga, yung force talaga, kahit naman daming kukontra sa'yo, parang inaatake kang pabalang. Pero si Caleb, tumayo, kaya natin yan. Kaya natin yan. Di yan totoo na tayo ay talagang tipaklong. Ba talaga, mga kapatid? Kaya sabi ni Caleb sa Numbers chapter 14 verse 8 to 9, nakita niya ang Diyos. Sabi doon, the Lord is with us. We are well able to overcome it. Kaya natin. Oh, hallelujah. Pero anong tingin ng mga Israelita? Pagkain lang nila tayo. Sabi ng Numbers 13 verse 3, pagkain lang nila tayo. Talagang parang ang liit lang tayo. Pagkain lang nila tayo. Pero anong tingin nila doon sa land? Napakasagana. Pero anong tingin nila sa sarili? Pagkain lang tayo ng mga higanting yan. Pero gusto ba nila doon sa lupang pangako? Yes, gusto nila. Pero anong isip nila? Anong utak nila? Utak biya. Eh, grabe, no? Grabing utak yan. Grabing isip yan. Hindi po ako galit. Balik lang tayo. Sina-challenge ko lang ang ating sitwasyon na minsan iginigiit pa natin. Na kahit mali, ginigiit pa natin ang mali. Katulad din itong mga ito, isipan nila, ginigiit nila. Dalawa lang talaga ang pwersahang di naniniwala sa 10 na yon. Sa 12 spy na yon. Dalawa lang talaga ang nakakakita ng positibo. Dalawa lang talaga ang optimistic. Dalawa lang talaga ang nakakita ng Diyos. Dalawa lang talaga ang nakakita sa inihahanda ng Diyos.
si Caleb at si Joshua. Grabe ano? May kita mo kapatid, ano po ba ang ating talagang status ng ating spirit? Anong meron tayo sa ating spirit? We need not to be a mess life. We must reject to be a mess life, to have a mess life, but rather we must intentionally turn our life into a message because God is with us. Hallelujah. Hayaan mo maging mensahe ka ng panahon. Hindi sa simbahan ang mensahe, ikaw mismo ang mensahe. Ikaw ang mismo ng buhay na patutuo. Hindi yung bagay mo na nasa paligid mo. Isang araw mawawala yan. Isang araw makikita mo ang limitasyon yan, nakulang yan, hindi kapos yan. Ang bagay na pinagmamalaki mo. Yang aircon na yan, malamig, pero mainit ang ulo mo, wala magagawa yan. O, tingnan mo, ang bagay, ang pera is just, the power of money is just to buy. Kaya hindi pa rin talaga, kaya makikita nyo, kailangan makita mo ang Diyos, makita mo ang Panginoon sa buhay mo. Kaya nakita nila sa Numbers chapter 14 verse 8, nakita nila ang lugar, nandoon yung milk and honey. Nakita nila ang lugar na kung saan nandoon talaga mga kapatid. Kaya anong ginawa ni Caleb? Talagang pinatahimik sila, pinatamimi sila. Sabi ng Numbers chapter 13 verse 30, talagang pinatahimik ang mga bibig nila. Dahil may Caleb na nagdadala ng message. Wow! Hallelujah! Ikaw ba ay nagdadala ng mensahe sa iyong pamilya nang sa gayon maipihit yung malas na pamilya ay mapunta sa pamilyang sagana? Ikaw ba ang mensahe ng pamilya mo? Na yung sinumpang pamilya ay mapalitan ng pinagpalang pamilya? Alam mo ba ang kahirapan? Sumpa yan. Maniwala kayo. Hindi dahil wala kang trabaho, kaya nga wala kang trabaho dahil walang kakayanan ang Diyos na nailagay sa buhay mo. Kaya di mo makita-kita dahil ang mata mo ay talagang napiringan ng kadiliman, di mo makita-kita ang kasaganaan. Kaya kung wala yung enlightenment ng Diyos, kung wala yung wisdom ng Diyos, kung wala yung understanding ng Diyos, kung wala yung knowledge ng Diyos, anong magagawa mo na may manage o ma-manage na lugar? Whether you like it or not, it is God who give you strength to get well. It is God. It's God who can give that to you. Hindi yung pinag-aralan mo. Marami nang nag-aral. Kung talagang garantiya, pinag-aralan ng ultimate, although talaga kailangan din ha. Although kailangan mag-aral din ha. Pero ang gusto kong sabihin ganito, pinag-aralan ba talaga ang garantiya na masabi mong mauunlad ka? O Diyos talaga ang garantiya kaya ka uunlad? O, tingnan mo. Si Caleb talagang ni-reject niya ang mga negative na sinasabi ng mga Israelita. Sa dami nun, sa 10 na yun, 2 lang ang nag-reject na yan. 2 lang ang nagsabi, yung negative na yan, yung ugali na lagi na lang negative. Yung nakapaligid sa iyo na walang laging bukang bibig, puro negative. Mas madaling entertain ang negative. Mas madaling mag-sink in sa spirit ang negative kaysa mag-sink in sa spirit ang mabuting balita. Anong klaseng spirit yan?
Ito, si Caleb at si Joshua, tatayo talaga. Nakita nila ang lugar full of milk and honey. With milk and honey sa Numbers 14 verse 8. Pero ano ang way of thinking nila? Pagkain lang tayo ng mga ganting yan. Mukhang ay talaga naman. Titirisin lang tayo ng mga yan. Ay makikita nyo yung ganyang mentality, napaka-negative. Pero anong ginawa ni Caleb? Talaga sa gitna ng negative na yan, tumayo siya talaga. Kung wala palang tatayo na presidente sa ating bansa, kung wala talagang tatayo ng mga congressman sa ating bansa, kung walang tatayong matuwid sa ating bansa, saan napapunta ang bansang Pilipinas? May mga tao talaga baliktad ang isip. At talagang Diyos ang ating pag-asa. Mga kapatid, napakahalaga ito. Talagang si Caleb, diniklara talaga niya ang salita ng Diyos. Sabi ng Numbers chapter 14 verse 9. Diniklara niya talaga na sinasabi niya, ang Diyos ay nasa atin. Do not fear them. Wow, hallelujah. Kaya nga napakahalaga ang salita ng Diyos. Napakataas ang salita ng Diyos. Kung napakataas yan, na salita ng Diyos na nasa iyo, believe me, kaya niyang ipihit mula sa kalat na buhay patungo sa buhay ng puno ng pagpapala, puno ng sinog. Kaya ngayong hapong ito, namamanik ako sa puso mo. Manalig ka sa Diyos. Namamanik ako sa puso mo, manampalataya ka sa Diyos. Manampalataya ka sa Panginoon, bumalik ka sa Panginoon. Kasi, sabi ng Proverbs 23:7, as a man think in his heart, so is he. Kung ano ang iniisip ng tao sa puso niya, yun siya maging. Ano ba ang laman ng isipan natin? Laban ba ng isipan natin ang kahanga-hanga, kaibig-ibig, trustworthy, marangal? Sabi ng Philippians 4:8, ito ba'y marangal? Ito ba'y trustworthy? Ito ba'y kaibig-ibig? Sabi ng Philippians 4:8, think about these things. Ito yung isa sa sinasabi ni Apostol Pablo, therefore. Sabi niya, therefore, finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, and whatever is of good, whatever is of good repute, if there is any excellence, and if anything worthy of praise, dwell on these things. Dwell on these things. Manatili kayo sa bagay na yan. Ito yung ginawa ni Caleb. Ito yung kanyang pinangalandakan sa gitna ng mga taong nagdududa. Sa gitna ng mga taong puno ng negative. Kapatid, ito yung panahon na magdesisyon ka intentionally. You need to choose na may Kristo na nabayubay sa krus para tapusin
ang lahat ng sumpang namagitan upang palitan ng napakagandang pagpapala at masinop na buhay ang buhay mo. Come to the Lord Jesus. Come to Him right now. In the name of Jesus. I bless you right now. I bless you right now. In the name of Jesus. Magsalita ka. No? Magsalita ka sa iyong sitwasyon. I-declare mo ang iyong sitwasyon. Kung yung negative, i-declare mo ang salita ng Diyos. Paniwalaan mo ang salita ng Diyos. Paniwalaan mo ang salita ng Diyos. Hallelujah. Hanggang mabago ang iyong kaisipan. Hanggang mabago ang iyong pananaw sa buhay. Hanggang mabago ang iyong thinking. Hanggang mabago ang iyong pamantayan. Hanggang mabago yan. Magbago ang diwa mo. Hanggang may magbabago sa sitwasyon mo. Just come to Him. Just come to Him. Hallelujah. In the name of Jesus. Let us pray. Oh, Father God. In the name of Jesus. I come before you, Lord. I humble myself before you. I bow down before you, Lord. Yes, Lord. We come before you, Lord. And we surrender our life before you, Lord. Yes, Lord. That you are the God who is more than enough. Amen. You are the God who is able to forgive us and cleanse and purify us. Have your way in our life, Lord. Have your way in the name of Jesus. Have your way. Have your way, O God, Holy Spirit. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Kabangers, picture it in your spirit. Amen. Picture it in your spirit. Embrace the truth. Picture the truth in your spirit. Embrace the word. Embrace Christ in the name of Jesus. Embrace Him right now. Embrace His word. And you will have it. You will possess it. Because your confession is your possession. Amen. Because confession is possession. Amen. Oh, hallelujah. Anong mamutawi sa labi mo? Proverbs 18:21. Nasa dulo ng dila mo. Na makasalalay lahat yan. Right now, in the name of Jesus. Speak right now. Speak in your situation. Turn it into life. Turn it into life. Turn it into a message from victim to a victorious life, victorious life. From a mess to a message. Find time to declare that. Intentionally decide right now. That's why the Bible said through Elijah, hanggang kailan kayo mabuhay sa dalawang opinion? Sabi ni Elijah sa 1 King 18:21, kung kayo ay sa Diyos kayo. Kung kayo ay sa Diyos kayo maglingkod. Huwag kayong padalawang isip. Huwag kayong pabago-bago. Oh, right now, in Jesus' name, receive your healing right now. Receive your blessing right now. Receive your inheritance right now. Yes, amen. Receive right now your right place in a right time. During this pandemic, you are more than conquerors. Pray that God may turn your hearts and turn your mind to Him. Mapihit ang puso mo at mapihit ang isip mo sa Diyos at sa mga salita niya. In Jesus' name. Right now, receive right now. Receive right now in Jesus' name. Thank you, O God, Holy Spirit.
In Jesus' name. Amen at amen.